Ganda talagang tumambay dito sa tambayan natin, no? Malinis na. Ngayon, tayo pala natin mga ka-native, no? Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi. Kung gabi na po ninyo to napanood. Ito topic natin kung bakit nga ba sobrang dami, no, na natatakot magsimula sa manok dahil sa tinatawag nilang atay, aratay, no? Iwan ko ba sa iba, no? Paki-comment sa comment section kung anong tawag sa inyo sa aratay na sakit, no? Bird flu. Itong manok po, no, sa totoo lang, meron po silang bakuna na against sa ganyang klaseng sakit, aratay, atay, Newcastle's disease, no? Marami na pong klase ng bakuna. At hindi po kayo dapat matakot. Ako ilang taon na ako sa pagmamanok, hindi pa po ako dumaan sa ganyang klaseng sakit ng manok, no, or atay. Isa pa sa kadahilanan ay nagdi-disinfect kami dito. By the way, pumapasok po yung mga bisita namin dito sa loob mismo at tinitignan nila yung mga sisiw at itong mga manok natin. Siyempre, nag-disinfect kami gamit itong Microban Avi. Yan, medyo mabigat to, 4 liters, isang galon. May kamahalan, pero hindi naman sobrang mahal. At napaka-effective nito. Hindi din po basta-basta nagkakasakit yung manok natin dahil nga nagde-disinfect din po tayo dito sa ating manukan. At syempre, mas lalakas yung resistensya ng manok kapag tama po yung binibigay niyo sa kanila, which is right feeds. Ako sa ngayon, ginagamit ko is Galimax 21 or VPRO 4000. Nakadepende na lang yan sa inyo. Yan. Kita nyo, purong feeds po yan dahil nga may mga buyers tayo. Advice ko lang sa pagpapatuka, no, kapag yun nga, hindi masyadong marami pa yung buyer niyo, magbigay kayo ng mga alternative feeds. Kung marami na kayong buyer, kailangan nyo ng incubators, maintenance sa mga breeders ninyo, at syempre, dapat responsable sa pag-aalaga ng manok. Katulad dito, water change. No? Kahit di pa ubos yung tubig, kailangan yung water change yan. Dahil kailangan fresh palagi yung tubig na naiinom ng ating mga alagang manok. Sa mga roosters natin, no, kailangan putulan sila ng kanilang tahid para maganda po yung pagkasta, no, at magpapakasta talaga yung mga inahin, hindi sila masasaktan. Yan, masasakitan. Ang aratay, napakadelikadong sakit po niyan sa manok, no? Ilang oras lang pwedeng maubos ang inyong mga alaga. Kaya kailangan magbakuna po tayo. Itong sa tanong ni ni Adriano, yan, ni Ma'am Adriano ay 4 months na yung kanyang manok at hindi pa nabakunahan, no? Kasi hindi sila nagbabakuna. Alam ko marami sa inyo dito hindi talaga nagbabakuna. Pero wag po kayong magkumpiyansa, no? Kasi nga very delikado. Napakadelikado talaga ng aratay or atay. Yan. Kasi nga pwedeng ubusin yung inyong mga manok. Walang pinipiling edad yan. Kung halimbawa man lang nasa mga 3 months old na, 4 months old na, no? Advice ko lang, pwede na po kayong dumirekta sa Lasota plus IB. Yun na lang po yung ibigay ninyo sa inyong mga alaga. And every 3 months, yun po yung ibibigay natin. So, bakit nga ba every 3 months, no? Meron kasi nagsasabi na every 6 months din. Yan. Pero bakit ako every 3 months? Meron kasing brand, no, na nag-expire yung kanyang live virus or yung virus mismo sa loob ng katawan ng manok sa 3 buwan hanggang 6 na buwan. Pero hindi talaga naka-indicate kasi doon kung ano yung bakuna na nag-i-expire ng ganung buwanan. So ako dito, para sure, every 3 months na lang yung practice namin, no, sa pagbibigay ng Lasota plus IB. Yun lang naman yung binibigay namin, and yung isang bakuna na yon ay para po sa 1,000 manok. Ganun kadami. Yan. No, pero sa paggamit noon, dapat within 2 to 3 hours mula ng pag-mix ninyo ng live virus at yung color blue, no? Dapat po magamit na agad siya within 2 to 3 hours. Kasi kapag lumampas na po sa ganyang oras, kahit may yellow pa yan, mamamatay na po yung
live virus. Yan din po yung sabi sa akin ng isang veterinarian. No? At syempre, sinusunod natin yung mga guides ng mga expert, mga doktor. Yan, no? Kasi nga, dami din kaibigan na nagtuturo sa atin, no? Na pwede natin gawin dito sa manukan. Dapat din po kasi sa pag-aalaga ng manok, tumatanggap din po tayo ng mga learnings or knowledge galing sa ibang mga nagmamanok. No? Kasi nga, para mas ma-improve pa natin yung ating pag-aalaga. Jay, meron pang itlog dito, Jay, oh. No, so, harvest na naman ng itlog. So, ako na dito nag-harvest kanina ng itlog sa ating breeding pen number 1 and breeding pen number 2. Napapansin nyo pala, ito yung alpha natin na ginagamit ngayon. May change akong alpha. Yung alpha sa kabila, nag-change lang sila. No? Yung purpose niyan ay para maiwasan din po yung inbreeding. Bakit nga ba maiwasan yung inbreeding kahit isa lang yung inaalagaan natin? No? Isang breed lang yung inaalagaan natin. Kasi nga, every roosters dito, iba-iba din po yung pinaggalingan nila. Yan, kaya pwede natin ilipat-lipat yung mga roosters natin para maiwasan yung inbreeding. Yan, halimbawa, yung buyer last time bumili sa atin, next na pagbili niya sa atin, iba na namang mga bloodlines yung pwede niya makuha. And yung mga kinuha niya sa atin, pwede namang ibangga. Ganyan kaganda. No? Yan. Napaplano nga ako dito, baka 1 week or 2 weeks, dahil nagpahinga yung ating vintage line na inatake ng fall cholera. Ayun doon siya, oh. Yan. No? Pero okay na siya. Siguro magpapahinga na siya ng 1 week to 2 weeks. Pero kailangan ko kasi ng backup dito sa ating daming babae natin, no? Yan, konti lang yung lalaki. Ito yung pangit kapag sinunod natin yung 1:3 or 1:4. Napaka-prone po kasi ng mga lalaki na Rhode Island Red, napaka-territorial nila, napaka-prone nila sa disgrasya dahil po sa pag-sparring. So, mas maganda, 1:2 or 1:3 yung mga advice ko kapag nagsimula kayo. Yan. Or mas maraming broodcocks, mas maganda din, may reserba. Hindi pwedeng walang reserba to. Kasi kapag napapasok po tayo dito ng bagong roosters na naman, talagang gugulpihin nila. No? So, mas maganda, sabay-sabay yung paglaki nila, yung mga roosters, and meron kayong mga backups. Hindi dapat na 1:2, 1:4 or 1:5. 1:3 or 1:2, mas maganda. May mga reserba tayo. Mas maganda nga yung ngayong 2 weeks, ibang batch na roosters. Pagka 2 weeks, change na naman tayo, may mga backups tayo. Yan. Pero dapat galing sa iba't ibang breeders. Which is dito, galing sa iba't ibang breeders. Ako dito, may mga show type na tayo and vintage line. No? So, yun yung mga ibabangga natin dito para additional na naman sa bloodlines nila. No? Maiwasan yung inbreeding sa mga balik-balik na buyers dito. Yan. So, sa Black Australorp, yun din po yung pinaplano ko. Maghanap din po ako ng mga magagandang lahi din. So, itong mga Black Australorps na to, itong tatlong broodcocks natin, no? At yung ibang hens dito, yung pinanggalingan yan, iba't ibang klaseng breeders din po. Yan, oh. Grabe yung kain nila ng Gallimax 21. Gallimax 21 yung feeds na gamit natin ngayon. Minsan din po kasi, nagsasawa yung manok kapag paulit-ulit na lang yung pagkain. So, change lang ng brands, pero breeder feeds pa rin. Breeder ratio feeds pa rin, no? Kasi nga, halos same lang naman lahat ng mga brands, basta pang breeder. No? Nagkakaiba lang yan sa mga extrang vitamins na nilalagay nila, no? Pero halos same lang po yan, no? Yan, sa brands lang po nagkakaiba, sa crude protein, yan. Naninibago pa yung ano natin, no? Dalawang alpha. Sa kabila kasi, dito talaga yung dito sa breeding pen number 2, ito talaga yung alpha. Dito naman sa breeding pen number 1, ito yung alpha. So, nag-change sila. Naninibago pa. Kaya yung mga ibang roosters, sila yung bumabanat. Tulad nito, hindi yan alpha, pero siya yung bumabanat. Mga supporters yan. So, sa alpha naman, pag natalo yung isa, ito palagi na nanalo sa kanyang breeding pen, no? So, siya yung nagiging alpha. Yung mga natatalo, sila yung mga parang backups. So, same din po yan sa ibang klaseng manok.